Ah, Muli po, narito tayo sa mga oras na ito, nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo po muli ay binigyan ng pagkakataon upang sa mga ganitong gawain ay atin po naman itong kung saan ay magawa. No? Sapagkat kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya nga, nagpapasalamat po tayo sa kanya pong pag-iingat sa bawat isa atin sa mga nakalipas na araw, nakalipas na oras, at maging sa mga oras na ito na tayo po ay nasa mabuting pangangatawan. Nagpapasalamat tayo at walang naging abala, no? Sa bawat isa sa atin upang tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Kasi yung mga karamdaman na yan, ay yung mga pagsubok na yan, kaya nga pinapatis po sa atin yan. Kasi kung hindi natin matis yan, yan ang malaking hadlang po sa bawat isa sa atin. Ha? Magiging hadlang po sa atin yung mga karamdaman na ito. Kaya nga, inaalala po natin lagi ang salita na nasusulat sa Biblia na tayo bilang mananampalataya, yung sinasabi na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. No? Nasa Matthew po yan. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, alam po natin na may mga nadadaanan po natin o dumating sa atin ng mga pagsubok. No? So, subalit tayo po ay pinipilit po natin na paglabanan ang mga pagsubok na ito. Pinipilit natin na tiisin. Kasi kung hindi natin matiis sa mga pagsubok na ito sa bawat sa atin, yan po ang magiging sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Tandaan po natin, ano man dumarating sa atin ang pagsubok, kung tayo po'y madadala ng mga pagsubok na ito, yan ang magiging hadlang sa bawat sa atin sa paglapit sa Panginoon. Lalo-lalo na sa mga oras na ito. Kaya nga, yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. No? Laksan ang inyong loob, aking ginaig ang sanglibutan. Kaya kung ang Panginoon na nagsasanglibutan, so lakasan din po natin ating loob na tayo ay magiging malakas dahil kung siya nagtagumpay, hindi malayong tayo rin ay hindi magtatagumpay. Kaya nga siya na po may sabi sa atin. Kung nagtagumpay siya, kailangan magtagumpay din tayo. Dahil hindi lang po tayo ang nakakadanas ng mga kahirapan. Kundi maging siya ayon sa mga kasaysayan, nung siya po'y nasa sanglibutan, yung kanyang mga tiniis na kahirapan ay wala pa tayo ron. Ha? Wala pa po tayo ron. At yung tiis na dinanas ng Panginoon, para sa atin, hindi po natin makakaya yun. Pero ganun pa man, nais ng Panginoon na yung mga darating po sa ating mga pagsubok, kailangan kayanin din po natin. Mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga po, una sa lahat, happy Sabat sa ating mga kapatid, sa handa po ng sanlibutan, lalo-lalo po dyan po sa mga Kabisayan, kung tayo po tayo mga kapatid at kapatiran dyan. Kumusta po kayong lahat, lalo-lalo po sa mga Pangulo. Mga pastor, gaya din sa mga evangelista. Lahat, maging mga guro. Kaya nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, nandito tayo muli sa mga oras na ito para kung saan ay pag-aralan natin muli yung mga nangyayari po, no? Sa mga panahon nating kasalukuyan o sa panahon natin ngayon. No? Bakit? Kasi ito po yung mga nakahula na po sa Biblia na kung saan, gusto i-request ng ating kapatid dito na pag-aralan po yung mga nangyayari sa ngayon. Kung saan, nararamdaman na po natin yung kahirapan. So, yung mga kahirapan na yan, kailangan tiisin natin yan. Kasi marami pong mga naghihirap. Pero tayo, isa sa mga nakakaranas ng paghihirap, tayo na may prumpong paniniwala na ang Panginoon po, na kung saan siya po ay nagkaroon ng malaking pagsubok at kahirapan, tiniis niya, yun po yung pinaka, ano po natin, ang tawag dito, yung magiging inspirasyon po natin, no? Sa ating Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, kung ano nangyari sa Kanya, mangyayari din sa atin ng mga lingkod niya. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, pag-aralan po natin ngayon, ang tungkol po sa yung mga nakahula po sa Biblia, gaya po ng mga pangyayari sa ngayon, na kung saan marami po sa mga hindi
nakakaalap dahil sa walang panahon, dahil po sa pag-aaral po o pagbabasa ng banal na aklat, ay marami pong mga tao kung saan may mga sinisisi, no? May mga kanya-kanyang mga sinisisi. No? Lalong-lalo po sa mga panahon natin ngayon, na kung saan may sisingin po natin, dito po sa libutan na mayroon pong inilagay ng Panginoon na maging leader o maging pangulo para siya po ang mag-handle sa bansa natin. Ganon pa man, hindi niya gusto na yung nangyayari ngayon ay mangyayari. Tangan nga lang, hindi natin masisisi. Bakit? Kasi nga, katulad namin, bakit hindi kami nagsisisi at dapat na malaman yun, dapat hindi kayo magsisisi sa leader na inilagay ng Panginoon. Kasi yung leader, yan sa Biblia, ang naglalagay po ng mga hari ay ang Panginoon. Panginoon po, sa Biblia, mayroong mga inilagay ng Panginoon na hari dyan, na dahil sa gahaman, totoo kaya nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan, na kung saan sinisisi. Dahil nakikita po naman natin yung pabaya. Pero yung inilagay, mayroon din inilagay na ang kanyang misyon, yung kung paano siya iniluglok ng Panginoon para ingatan ang kanyang, kumbaga, parang mga anak. Kasi siyang amay sa sanglibutan ito, bilang Pangulo, siya ay kinikilala natin lahat na ama. So, nakikita po natin na bagaman ang ama, ginagawa niya na lahat para mapabuti po tayo, kagan nga lang, wala siyang magawa. Sa anong dahilan? Nandito po kasi sa Biblia nakahula. Nakahula na po kasi sa Biblia. Kaya yan po yung ating pag-aaralan para naman yung makapanood po sa aming mga live na ito sa aming pag-aaral, pagpapahayag na walang karapatan ang sino man na sisihin yung Pangulo o Hari na inilagay ng Panginoon para siyang maging gabay sa bawat isa sa atin. Dito sa lupa. Kasi yan ang nilagay. Bawat bansa naglalagay ang Panginoon ng Hari. At itong Hari, ito yung mga Pangulo. Kasi pag sinabing hari, kung ano yung gusto niya, kaya hari, yun ang kailangan i-implement. Yun ang kailangan masunod. Kasi siyang hari, inilagay ng Panginoon yan eh. Kaya kung ano yung sinabi ng hari, kailangan. Sumunod lang tayo. Huwag natin kontrahin yung ginagawa niya dahil alam po naman natin, yung ginagawa niya, ito ay para sa kabutihan natin lahat. Pero gano'n pa man, kung bakit marami nagsisisi na siya naging Pangulo, kaya naging ganito tayo ngayon. No, hindi po yan. Magbasa po kayo ng aklat ng Panginoon para malaman ninyo na kahit sino pa, take note, kahit sino pa ang magiging Pangulo na papalit sa kanya, hindi na mangyayari yung gusto ninyo, hindi na mangyayari yung gusto ng tao. Dahil yung gusto ng Panginoon ang kailangan mangyari. Gusto mo ng Panginoon kaya? Yung mga nakahula sa Biblia, gusto ng Panginoon yan na mangyayari. Ngayon, kung hindi gusto ng Panginoon mangyayari ito, ano mga pagtitiisan natin? Di ayahay tayo lahat. Wala tayong titiisin ng mga problema. Gaya itong lahat ng bili, tumataas. Pero kagustuhan ng Panginoon yan para makita yung pagtitiis natin. Lalong-lalo na po tayo na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon po, mga kapatid ko sa Panginoon, yan ang ating pag-aralan. Yung mga nakahula sa Biblia na mga palatandaan na ito'y magaganap. Nasa ngayon, unti-unti na nagkakaroon po ng katuparan. Dito po sa ikalawang Timoteo, ito po yung makikita po natin sa pangyayari sa atin sa panahon ngayon. Sa ikalawang Timoteo 3, tingnan natin. Ito na yung pahapyaw natin nung nakaraan. Itutuloy lang po natin para maintindihan po natin, para malaman po natin kung bakit nagkakaganito. Maging ang mga kabataan natin ngayon. At yung mga kung bakit nagkakaroon po ng
yung sinasabing mga kurap. Nasa Bible din po yan pero hindi kurap ang pagkasabi dito. Diba? Tingnan natin. Dito po sa ikalawang Timoteo, mga kapatid ko sa Panginoon, 3, patuloy hanggang 5. Ganito po ang isinasaad ng Biblia. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ano pala yung darating? Sa huling araw na ito? Mga panganib. Mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Ano yun doon sa maibigin sa kanyang sarili? Magbigay kaya nga na isang halimbawa kung paano yung isang tao maibigin sa kanyang sarili? Siyempre, sarili niya yan. Kaya ginagawa niya ang lahat para sa kanyang sarili. Maibigin sa kanyang sarili. Siyempre, una-unahin niya sarili niya. Ganun ngayon. Unahin niya yung sarili niya. Taliwas na po yung turo ng ating Panginoon. Bakit? Ano sa Panginoon? Hindi na po sa ating sarili ngayon. Kundi kung ano yung magagawa natin sa iba. Ang tao maibigay sa sarili. Ano yung mga halimbawa na sarili na maibigay siya sa sarili. Yan. Andyan na po yung mga isa na yung mga utos diyan. Sa sarili nila yan. Mas inibig pa nila yung kanilang sarili. Ano ba yun? Siyempre, pag isinunod mo yung 10 utos, sa sarili mo lang yan. Sa sarili mo yan. Hindi baling si Kristo, may tabi mo. Basta masunod mo lang yan. Yan nga, maibigay sa sarili, hindi maibigay sa mabuti. Ano ba yung mabuti? Wala nang ibang mabuti, kundi si Kristo. Sa kanila yun, maibigay sa sarili niya ano ba yung iniibig nila? Ano ba yung mga sinasabing sa kanilang sarili? Di ba yan? Mas inibig pa nilang sumunod sa 10 Commandments kaysa kay Kristo. Isa yung halimbawa, pero hindi lang yan. Marami. Ano pa? Mga kapatid ko, maibigay sa sarili, maibigay sa salapi. Ano yung naibibigay ng salapi? Pag yan ang inibig mo? Ugat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan, sulat ni Pablo sa Hebreo. Paano naging masama? Yung pag-ibig mo sa salapi. Ayan, kurap dito, kurap doon. Ayan. Pero, huwag tayo magtaka. Nasa Bible na po yan. Nasa Bible na po yan. Yung nangyayari po sa atin, kaya nararanasan po natin kahirapan, isa yan. Dahil sa mga politika. Nasa politika. Kaya nga, tumakbo yan Pero karamihan sa tumakbo dyan, hindi kapakanan ng karamihan, kundi kapakanan sa kanyang sarili. Marami yan. Pero huwag kayo magtaka. Andito na sa Bible po yan. Ang masama dyan, yung gumagawa ng mapag-ibig sa salapi, at nalalaman na natin at nabubunyag, itong mga kurap, galit pa sa hindi kurap. Di ba? Yung ginagawa nila, kumbaga, nag-uugas ng kamay, at itinuturo, yung nagsasabi na yung mga tao itong kurap, pero mo nagsabi ng mabuti para malaman natin, naging masama pa. Nasa Bible nga yan, sinabi, huwag kang magnanakaw. Ano ba yung kurap? Tapos susundin mo yung huwag kang mangurap, huwag kang magnanakaw. Ano magagawa niyan? Mahina nga Mahina ang laman, kaya walang magawa yan 10 utos, mga kapatid ko sa Panginoon. Nasaan yung 10 utos na yan? Huwag kang magnanakaw. Kayo lang ba nakakalam na? Alam naman yung mga nasa politika, hindi alam yan. Bakit ginagawa? Mahina ang laman, kaya yung kautosan mo na nagawa. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy, ano po sinasabi?
maibigay sa sarili, maibigay sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtunghayaw, masuwayi sa mga magulang. Diyan naman sa mga anak. Ay natural, masuwayi sa mga magulang. Sino ba yung naging masuwayi dito? Natural, yung mga anak. Nangyayari ba sa paano natin ganyan? Naku po. Kaliwa, kanan, likod, harap, gano'n ang makikita mo ngayon. Kasi, nakahula na po sa Biblia. Hindi natin magagawa yung gusto natin kahit anong pagdidisiplina. Hindi natin magagawa yun dahil nandito na. Panahon na tayo ng mapanganib. Yan ang nakikita natin, mapagmalaki, mayayabang, mapagtunghayaw, mga masumay sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Diba? Ano ba sabi? Walang katutubong pag-ibig. Ano ba yung katutubong pag-ibig? Di kung iisipin natin, ito yung turo ng Kristo. Wala yun. Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabing-pangin. Ayan. Kaya makikita po natin laman ng balita, puro bintang doon, bintang dito. Si ganon, ganito, siya kumuha ng mali-balita, pero yung yung mga nagsasabi, yung naninira, sa tutulang siyang gumagawa. Siyempre, natural, alang na maaminin mo, yung ginagawa mong pagnanakaw, natural, mandamay ka. Para lang yung mga pagnanakaw mo, makalusot, baka sakali. Diba? So yan po mga kapatid ko ang nangyayari, no? Ano sabi? Palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigit sa mabuti. Ano ba yung mabuti? Mr. Relay. Yung 10 commandments ba? Na sinasabi hindi maibigay sa mabuti, contradict. Na yung mabuti na yun, walang magawa sa atin tapos yan, ibigin mo mabuti na yan. Contradict. Kung yan po, iniisip nyo na yung mabuti, 10 commandments. Wala nga nagawa sa atin yan Hindi maibigin sa kaawa. Hindi maibigin sa kaawa. Yan yung hindi maibigin. Ibig sabihin, doon sa salita ni Kristo, ano ba yung salita ni Kristo na kung saan hindi nila iniibig yun? Ibig mo kaaway, sino kaya makakagawa nun? Natural, yun lang ang Kristo, sumasampalataya. Maibigin na yung sinasabi nyo, hindi maibigin sa mabuti. Ano ba yung mabuti na turo ni Kristo? Na hindi kayang gawin ng isang tao kung walang paniniwala kay Kristo. Sinampal ka sa kanin, bigay mo sa kaliwa. Kaya mo ba yan? Pero hindi gano'n ang ibig sabihin, no? Nakawang ka na, bigay mo pala. Inuwaan ka na ng cellphone, inutap ka na. Sa halip na, ibigay mo na kasi nangangailangan Ano ba? Ibigay mo pa ng panlot. Ganun lang yun. Pero, sino kayong iibig nun? Natural. Yung mga anak kay Kristo lang. Pero yung 10 commandments ang sinusunod, ano sabihin? Pag nangnakaw na ulit, buti nga. Sinabi ng kautosan, huwag kang magnanakaw, nag-isnat ka. Huwag kang gumagawa ng masama sa kapwa mo. Pinapatay mo pa. Nangyayari yan. Ano nagawa ng 10 commandments? Meron? Kaya po, mayroon pa nagawa ng 10 commandments? Naku po. Ang nagagawa ng 10 commandments, maging dito sa loob ng iglesia, paghatol. Galing. Okay lang yung iba kasi karamihan dyan Hindi nakakaano ng salita ng Panginoon Pero yung nakakalam, nagbabasa, naku po, yan yung sinasabi, mayayabang. Paano naging kayabangan doon? 10 lang yan. 10 lang sa isa, bagsak na. Totoo ba yan? Pag sinabi mo na 10 lang yan, na kaya mo sundin, mayayabang ang tawag doon. Naku, sakit, no? Biblia mo nagbabayad yan. Sasabihin mo, masusunod mo, kinulong ng Diyos ang lahat sa kasuwayan. Doon pa nga, nagpapakita na sa kanila, kayabangan nila. Kinulong ang lahat sa kasuwayan. Tapos, 10 lang yan, kayang sundin yan. Yayabang, no?
Isa na, medyo malutong na naman. Bible po ginagamit natin. Pinapaliwanag lang po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano ba? 4. Mga lilo. Mga matitigas ang ulo. Oh, yan. Kaya nasabi, hudyo ka talaga. Oh, di ba? Bakit nasabi ng inspiration ng mga magulang sasabihin sa anak pag hindi nakikinig? Ano sasabihin ng anak? Hudyo ka talaga. Bakit? Ano ba hudyo? Tigas ang ulo. Matitigas ang ulo, hindi lang ulo, puso pa. Pero hindi lahat. Ha? Hindi lahat. Dahil hindi lahat ng udyo matigas ang ulo. Gaya na Apostol Pablo. Papapatuloy naman sa Apostol Pablo, matigas ang ulo. Inaamin niya, ako rin ay Israelita. Israelita, ano siya? Di udyo. Pero nagbago. Pero, hindi matigas ang ulo. Napalambot. Ha? Eh sinabi nga, ito ang aking anak na siya kong pinalulugdan. Ang kinalugdan, 10 commandments, ang titigas ulo. Kasi kung sumusunod 10 commandments, di ba mga Hudyo? Hudyo ka talaga, at tigas ang ulo mo. Biruin niyo yan. Ha? Eh sana po magising na po kayo sa mga ganitong naririnig niyong pananalita. Dahil totoo po yan. Anak na nga tinuturo ng ama, ang tigas ang ulo niyo, 10 commandments, 10 commandments. Ano? Yan o, mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Mga lilo, mga maibigin, Mga matitigas. mga matitigas ang ulo, mga palalo. Yan, palalo. Sabihin na nga, magsitigil na kayo sa pasimulang aral, nagpapatuloy. Ang tawag doon? Palalo. Ano ba? Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Paano natin masasabing nagiging maibigin sa kalayawan? At mapapasama itong mga Jerusalem Church of Premier na sumusunod pong utos. Bakit napasama dun sa kalayawan? Maibigin sa kalayawan. Eh sinusunod kasi yung 10 Commandments. Ano ba sinabi ng 10 Commandments? Huwag kang gagawa ng anumang gawa. Eh pag ginawa mo yun, ano yun? Kalayawan, hindi. Kaya nga inutusan ka huwag mong gawin. Huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat kasi nandyan yung kalayawan. Pag gumagawa ka pa rin, kalawayan ano? Ha? Kalayawan. Kalayawan pa rin. Ayan, nagugulo na ako. Pasensya na kayo. Ha? Tawag niya, kalayawan. Kalayawan. Eh, naalala ko yung ano nung araw, no? Bulul-bululan. Naalala mo si Darnel, bulul-bululan? Bulul-bululan? Ayan, kaya mayroon yun. Pero yung oras natin, nasasayang. Sa halip na pag-aralan natin sa salita ng Panginoon, yung bulul-bululan pa. Kalaro na Ano? Yung mga, ano na, di ba meron tayo nun? Ay, yung mga ano, isisitab lilik meron. Bulul-bululan. Bago nga, minsan, pagka ano, babasahin ko, mabubulol ka talaga. Pero matatawa ka lang. Nasaan ang kabanalan? Ang kabanalan doon. May kabanalan ka doon? mga kalaro ba? Yung journey to Zion. May journey ba doon? Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, 5, na may anyo ng kabanalan na tapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sino pinalalayo? Yung mga Ha? nakay-Kristo. Yung mga nakay Kristo. Kaya nga mag-iba kayo sa libutan ito. Ngayon, paano nagkaroon ng katuparan na mag-iba kayo sa libutan ito? Paano nagkaroon ng katuparan sa atin yan? Paano ba tayo na iba sa sanglibutan ito? Akala natin noon, nung itinuturo mag-iba kayo sa sanglibutan ito, iiba na tayo. Pero ngayon, nung nasa pananampalataya tayo, naliwanagan na tayo, nag-vision, parehas pa rin. Nagpapatunay, yung pagsunod sa kautusan. Kami ba nagsabi? Ang nagpapatunay po, yung kautusan na sinusunod nyo kasi yung kautusan, sinasabihan nyo, huwag kasi ganun ang isip ninyo. Kaya ba nagpatunay? Ang kautusan na nababasa po natin sa Biblia. Sinasabi sa mga Ha? makasalanan. Ayan. Hindi ako may sabi nito. Sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan. Yan po. Ang kautusan sinasabi. Ah.
Di ba? Na may anyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sino yun? Na may anyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ito. Eh, natural si Kristo. Masunod lang ang gusto. Kaya nga ang sabi sa atin, para magkaroon tayo ng pagkakaiba sa sacrifice ito, ayon sa sinasabi sa gawa ba yun? Gawa 12? Gawa 12 o Hebrew 12? Basta yan, sa dalawa na yan. Tingnan niyo. Tingnan natin. Yung sinasabi sa 12. Ulayin natin ang 12 ng gawa ba yun? Tingnan natin. Ano sinabi? Mag-iba kayo sa sanglibutan ito upang mapatunayan ninyo kung alin. Ha? Tingnan natin ang gawa muna. Roma 12. Araw na doon sila? Kabuti, nandito si Sir Relly. Guys, Roma 12:2. Roma 12:2. Ayan. Buti na lang, nandito si Sir Relly. Yan ang nag-aaralan, nagtuturuan. Kasi, pag hindi mo masabi, hindi mo mahanap, tuturuan ka. Ha? Ano yun na? Ano sunod? Tingnan natin ang Roma 12. Yan. Uno, kaya nga mga kapatid ko, ibinamalik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagaan ng Diyos na inyong yarap ang inyong mga katawan na isang ngayong buhay, banal, kaya ayon sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ha? Dos, at huwag kayong magsiayon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos sa atin? Take note. Nakalimutan niyo na ba? Sabi ni Kristo, ano yung kalooban ng Diyos? Na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Sino may sabi? Si Kristo. Hindi ka sumampalatay kay Kristo. Hindi ibig mo pa rin yung dati. Di ba? Kaya nga sabi, ang katigasan ng puso, ang katigasan ng puso ay isa sa mga Diyos-Diyusan. Mababasa po yan sa lumang tipan. Hindi ko matandaan kung saan yun. Kasi yan yung lingkod, makalimutin. Pero andyan po yan. Ang tagal na hindi natin nagawin na talata yun kasi. Tigasan ng ulo. Ang katigasan ng ulo ay gaya ng Diyos-Diyusan. Hanapin natin. Hanapin mo, Sister Lily, para makita yung katunayan. Ang katigasan ng ulo ay gaya ng Diyos-Diyusan. Siyempre, tigas ang ulo mo eh. Ha? Old Testament. Oo. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ano? Ayan o. Yung anyo ng kabanalan, Unang Samuel. tinanggihan at ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Uno, Unang Samuel. tingnan natin ang unang Samuel kung totoo ba yung katigasan ng ulo ay gaya ng Diyos-Diyusan. So, galit ka doon sa sumasamba ng Diyos-Diyusan eh, gaya ka rin. Unang Samuel. Dahil sa tigas ng ulo mo. Jeremias. Ay, Unang Samuel. Samuel. Iyan na natin kasi mabasa ito eh. 15:23. Unang Samuel. Ano yung katabi ng Samuel? Dito sa ano yan? Unang Samuel. Ano yan? 15:23. 15:23. Tingnan natin kung totoo nga yung sinabi ko. Matandaan ako sa nilalaman ng Bible, pero kaya lang yung talata kung saan mabasa, makakalimutin ako. Ano sinabi ron? 15. 23. Ano sinabi sa 23? Pikit-pikit na yung Bible ko. 23. 15? 15:23. Nasaan yung 15 ko? Ayun. Pasensya na kayo ha. 15:23. Sapagkat ang paghimaksik ay gaya ng kasalanan.
ang Nang ng panghuhula. panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at ang mga tirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. O, meron ba yan? Saan sinasabi to? Sa mga hari. Hindi posibleng maging pwede sa lahat to. Pag matigas ang ulo mo. Ha? Lahat ng matigas ang ulo. Lahat ng matigas ang ulo, kahit pangulo. Yan yung sinasabi dito po sa unang Samuel 15, 23. Ano? Yung sinasabi? Ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, papatunayan ko sa inyo, kayo ba hindi matigas ang ulo? Hudyo nga kayo di ba? Kailangan maging hudyo tayo sa puso. Sabi nga, pagka tayo ay kay Kristo, wala nang hudyo, wala nang Grigo, hudyo pa kayo, matigas ang ulo. Hindi ka sumasamba sa Diyos, pero katulad ka nun. Di ba? Hindi ka sumasamba sa Diyos. Hindi ka sumama sa Diyos, matigas ang ulo mo. May pinagkaiba ka ba, Sister Lelay? Ay, wala. Wala. Dahil doon sa katigasan ng ulo mo, sinabi na ng Ama sa anak makinig, sa 10 utos pa rin, sulat ni Moses. Pinakikinggan mo. Ayan. Tapos hahatol kayo doon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Wala naman kayo pinagkaiba. Hindi lang kayo totally lumulod doon sa Diyos-Diyusan, pero sumasamba ka pa rin dahil sa katigasan ng ulo mo. Gaya pag sinabing gaya, walang pinagkaiba yan. Na pagka nagpa-xerox ka ng original, ganun din ang lalabas. O di parihas. Di ba, Sister Nelet? Alam nga naman yung original, pag pina-xerox mo, may pinagkaiba. Lahat na parihas, xerox nga lang. Katulad din yan, hindi sila lumulod sa Diyos-Diyusan, pero sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sa anong dahilan? Dahil sa katigasan ng ulo. Di siya parihas. Walang pinagkaiba. Sakit naman. Hindi, totoo ang pinapahid ng Biblia. Bakit hindi natin sasalitin? Hindi naman tayo natatali-talaan kung ano yung mabasa po natin dito. I-open natin para malaman ng lahat. Sana tanggapin nila yun. Para tanggapin. Hindi naman tayo nagsasalita na mula sa ating sarili. Na itong mga matigas ang ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ipinapaliwanag natin kung may pinagkaiba yung lumuluhod sa Diyos-Diyusan at doon sa matigas ang ulo na inalintulad sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga sinabi ko, yung original, pagka pinasirox mo, parehas, walang pinagkaiba. Diyos-Diyusan pa rin. Mga kapatid ko, hindi kayo kinikilabutan. Tapos sasabihin ninyo, bawal lumuhod sa mga rebulto. Wala kayo pinagkaiba Hindi na kayo lumuluhod. Pero ang tigas ang ulo nyo. Natatakot daw sila sa walang kautusan. Ay, naku po! Natatakot ka sa walang kautusan? Hindi ka pa pinasakdal sa pag-ibig ni Kristo. Pag natatakot ka na wala na sa iyong kautusan, 10 utos, hindi ka pa pinasasakdal sa pag-ibig. May kaparusahan pa ang tawag doon. Baka di nyo alam yun. Pag hindi ka pa pinasasakdal sa pag-ibig, may kaparusahan pa yun. Para sa inyong kaparusahan? Sige, mag-isip kayo. Baka sabihin ko kayo yun, magagalit pa kayo sa akin. Magbasa kayo ng Biblia. Mag-isip kayo kung kanino tinutukoy yun. Kung saan. At kung sino. So yan po mga kapatid ko, ang nangyayari na po dito sa sanglibutan na anuman ang gusto natin, wala na tayong nagagawa dahil panahon na ito ng mga kapanangliban. No? Panahon na ng ano? Yung panahon na ng kung saan, panahon na mapanganib. Ngayon, nakuha naman natin ang sinasabi. Yung mga karagdagan na kung saan ay nagaganap po yung mga hindi natin inaasahan na mga kahirapan na ito'y nauhura rin sa Biblia at nagkakaroon ng unti-unting katuparan. Nakuha natin ang sulat ni Apostol Mateo. Kay Mateo, mababasa po natin Mateo 24,
Anong sinabi? Matthew 24, umpisa natin ang 6, patuloy ng 8. 6, anong sabi? At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga aliwangaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ang wakas. So, ano rin nangyayari ngayon? Ha? Ha? Bomba. Oh, Israel na mismo. Yung Jerusalem na mismo na kinikilala natin na bayan ng Diyos. Sa panahon ba natin ngayon? Pinagtutulungan ng Israel, hindi pa. Hindi sa ngayon, hindi pa pinagtutulungan niya. Tinutulungan pa nga eh. Baka hindi nyo alam, Israel tinutulungan ng US. Ha? Kasi hindi pa, wala pa tayo doon sa bansa, laban sa bansa. Pagkatapos niyan, pag nagkakasundo na yan, kasi susuko ang bawat isa dyan eh. Pasusukuhin ng pinakamalakas na bansa yan eh. Ha? Yung sinasabing hayop. Ngayon, sa panahon natin ngayon, itong Israel, tinutulungan pa ng ibang bansa yan. Kasi hindi pa yun yung talagang totally na nakahulan na mangyayari na pagkatapos yung bansa, laban sa bansa, pagka nangyari na po yan sa lahat, nagkakalaban-laban na yan. Umpisa pa lang. Kumbaga nag-uumpisa pa lang. Pagka nagkasundo-sundo yan, sa ngayon, nakikita natin, kumbaga magkaaway, magkalaban, pero pagdating ng panahon, ang mga ito magkakaisa. Nasaan ang Israel ngayon? Laban sa Israel. Nasaan Israel ngayon? Nag-iisa! Isa lang. Bakit? Kasi yan ang kinikilala bayan ng Diyos eh. Pero hindi ibig sabihin yan kinikilala bayan ng Diyos ngayon, hindi pa rin tayo. Kasi kumbaga tayo, duma na tayo dyan kailan, nung tayo naturuan. Ngayon, katapos natin nagdaan yan, dahil kay Kristo, andun na tayo. Dumaan lang tayo dyan. Yung iba dumaan na, natili dyan eh. Dumaan sa Jerusalem, dahil yan ang katuparan sa Biblia, yan nga ang bayan ng hari. Na yung hari tinutukoy si Kristo. Bayan niya yan eh. Pero hindi ibig sabihin bayan niya yan. Dyan pa tayo. Yan pa rin pipiliin natin. Kasi mas nauna pa tayo sa kanila kung sa pananampalataya ang pag-uusapan. Kasi yan, hindi niya rin pababayaan yan hanggang sa dumating yung pagkakaisa ng pananampalataya natin lahat. Sa ngayon, kaya pinagbati na sila, ayon sa Roma, kung alam yung kasaysayan, kung bakit pinagbati na sila, pinulag sila. Dahil di sa atin ng mga hintil, tayo ang kapunuan nila para makabahagi sa puno ng ulibo. Sa ugat ng puno ng ulibo, tayo makabahagi. Ngayon, nakabahagi na tayo, pa rin tayo, doon na. Yan yung sinasabi na may nauna na nahuhuli. Siyempre, natural, yung nauna, hindi doon na sa langit. Yung kanyang pinakamamamayan. Yung kanyang pinakatahanan. Hindi na dyan. Kasi kung dyan ka pa rin, huli ka na. Pero ang sinabihan dyan, yung Israel, mga Hudyo lang. Yung talagang tunay na kanyang bayan. Yung mga hintel. Kasama ba yan? Kasama ba sila dyan? Na pinangako ng Panginoon? Na pagdating ng panahon, makapangyarihan ng Diyos upang sila isanib na muli. Pag-aralan niyo po yung Roma Kapitulo 11. Andyan. Makapangyarihan ng Diyos upang sila isanib na muli sa kanilang pagkakaputol. Kaya tayong mga itim, huwag kang magpalalo. Huwag tayong magpalalo. Dahil hindi tayo kasama dyan na pinangako ng Panginoon na sila pag ibabalik na muli sa kanilang dati. Yung kumbaga ibabalik sila dati bilang sanga. Pag-aralan niyo po yan, mga kapatid ko. Alam mo, pinag-aralan natin ng una yan. Okay lang sana kung Hudyo ba kayo, o Hudyo nakatutubo. Hindi naman kayo Hudyo eh. Pilipino kayo eh. Nag-aari Hudyo lang kayo sa sarili ninyo eh. Di ba? Kaya kung anong gawa ng Hudyo, gawa ninyo rin. Sa palagay ko, kasama ba kayo sa pinangakuan ng bansa yan? Dahil sa mga pinagmatigas ang ulo? Hindi kayo kasama dyan.
tayo ng mga hintil, direct tayo kay Kristo. Kay Kristo na tayo. Sasampalataya. Kay Kristo na tayo. Susunod. Oh, hindi natin pagbabasihan yung Israel ngayon na pagbalang araw, pagdating ng panahon, pagkakaisa ng lahat ng bansa yan. Dahil yung Israel na may Diyos. Totoo, may Diyos yan. Kaya nga, ang Diyos ng mga Hudyo ay Diyos ng mga hintil. Pero ang kaiba natin, hindi na kailangan duman pa tayo. Yan. Kristo ng daanan. Dapat kay Kristo na. Dapat magkaroon ng katuparan sa atin. Hindi na yung Israel ngayon na magiging daan natin. Bakit? Sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko? Oh. Ha? Hindi na yung turo na itinuro sa Israel na yung daan nila dyan, yung pagsunod sa Ten Commandments. Oh, buti sana kung hindi pa sinugo ng Diyos ang kanyang anak eh. Tapos ipinakilala yung gawa ng Ama eh, sa atin eh. So ipinakilala na lahat ng gawa ng Ama. Pinakilala ni Kristo kung ano yung kanyang magagawa. Na ang kanyang gawa ng nagsugo sa kanya. Eh, hindi ka pa naniwala. Oh. Sunod ka pa rin sunod sa Ten Commandments. Oh. Sa palagay mo, ikaw pa, may pinagkaiba doon sa sumasampa sa Diyos-Diyusan? Wala kang pinagkaiba. Matigas ang ulo, gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tandaan yan. Yan, patuloy po mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Sa versikulo 7, ano sabi? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan, may nangyayari na, mayroon pang hindi nangyayari. Kasi para matupad yung pasimula ng mga kahirapan. O ngayon, mayroon mga nakalipas na mga lindol-lindol kung saan dako. O, nagkaroon ng kagutom sa lugar na yun. Ngayon naman, sa pagtaas ng lahat ng bilin magmula sa gasolina, lahat tumataas na. Ano sa palagay nyo? Hindi ba kahirapan yan? Ha? Oh, dahil sa kahirapan, sinisisi yung namumuno. Oh. Hindi dapat natin sisihin ang namumuno. Dahil ang nagmumuno yan, ang laki tinitiis niyan sa atin. Akala niyo yung Pangulo na tinitiis yan? Naku po. Gagawin mo ng gagawin ng mabuti. Mapabuti mo lang yung bansa mo. Pero, puro masama ng masama ang ganti nyo sa kanya. Ha? Sa palagay nyo, kahit sino bang upo na pang Pangulo, mababago pa ba yung dati? Yung mababalik pa ba yung 1 litro 15 nung nagtitinda pa kayo, sister? Di ba? Nagtinda pa nga rin ako dito, 1 litro 15. Babalik pa ba yun? Babalik pa ba yung isang salop? No? Wala pang kilo ng araw. Salop ang pinag-uusapan. Yung isang salop, ang halaga ng araw, 15 pesos, 20. Eh ngayon, ilang kilo na isang salop? Sa palagay nyo? 2 kilo. Baka 2 kilo na yun eh. O magkano na sa halaga 55 na yun? Aasahan nyo ba na babalik? Eh kahit sino maging Pangulo, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi na mangyayari yan. Lalong tataas ng tataas para matupad ang Biblia. Hindi sa atin yan. Hindi sa atin ang katuparan. Ang katuparan lahat yan kung ano ang naging plano ng Diyos na mangyayari po sa atin dito sa libutan. Para mag-iirap tayo, magtitisa tayo, mag-iisang hirap, hanggang sa hindi ka nakakain, yung tao hindi marunong tumawag sa Diyos, tatawag ngayon sa Diyos. Yan ang programa ng Diyos kasi maraming tao nakakalimot sa Diyos. Maraming tao na nakakalimot sa Diyos. Kaya nga nakaprograma yan para magkaroon ng katuparan at ito hindi marunong tumawag sa Diyos para magiging marunong. Para magiging marunong tumawag sa Diyos. Pero ang mahirap yan, huli na. Dito lang sa Kaya abang buhay na sinasabi, may pag-asa, totoo yan. Abang nabubuhay pa tayo ngayon, bagaman tayo patay na, gulo na. Ha? Bagaman nabubuhay tayo ngayon at bagaman patay na, ang gulo nun, gusto niyo paliwanag ko ba? Patay sa kasalanan. patay ka mananampalataya. Ibig sabihin tayo lahat nagkasala na sa kautusan, lahat naranasan ng mamatay.
Oh, patay sa kasalanan. Ha? Na tayo patay na sa kasalanan. Kaya no choice. Wala na tayong magawa para doon sa kasalanan natin na ikinamatay, mabuhay tayo. Wala nang choice, maliban kay Kristo na sinugo ng anak, Ama, para tayo magkaroon ng buhay. Sa kabila, nang tayong patay na. Kala yung tinutokong patay yun doon sa simenteryo. Literal na patay yun. Talagang patay yun. Pero may buhay na patay. No? Kaya mga kapatid ko, dapat po, alamin nyo yan. Hindi lang sa mga kapatid, kundi sa mga naghahanap ng katotohanan. Lalo-lalo yung mga nakikinig po sa atin yan, nanonood. Ha? Ito ang maging basyan natin, ang Biblia. Di ba? Ano pa sabi? Patuloy? Yung sinasabi na, bansa laban sa bansa, karyan laban sa karyan. Unti-unti na nagkakaroon ng kaganapan yan. Pero itong magkakalaban, yung bansa laban sa bansa, pagdating ng panahon, magkakasama yan. Ha? Magkakasama na yan. Ito na yung Ha? una pa lang ng kahirapan. Sa ngayon, andyan, bansa laban sa bansa. Ngayon, itong Israel ngayon, kinakalaban ng Iran. Akala nyo sa panahon natin, bakit may tumulong pa sa Israel? Itong mga tumulong, US. Ano dahilan? Hindi pa kasi yung katuparan sa Biblia na talagang pagdating ng panahon, lahat ng bansa magkakaisa para itong Israel ngayon, pagkakaisaan. Para pagkaisa ng lahat ng bansa, itong Israel ngayon. Kasi bayan ng Diyos yan eh. Wala pa lang. Kaya lang tiktot, hindi porque bayan ng Diyos yan, dyan tayo. Kasi yung bayan ng Diyos yung sinasabi dyan, yan yung nasa pagkaalipin pa hanggang ngayon. Bukod doon sa mga sumampalataya kay Kristo na napalaya. Kasama na tayo doon sa napalaya, dyan sa mga Hudyo na yan, dahil sa panampalataya kay Kristo. Tayo mga Injil, nakasama na doon sa pananampalataya na yun. Kasi nung araw, ngayon, sa ngayon, nung Israel ngayon, mayroon pa rin tumutulong sa kanya na bansa, gaya ng bansang US, tumutulong sa Israel ngayon. Kasi wala. Kasi hindi pa natutupad yung, hindi pa nagkaroon ng bansa laban sa bansa, yung talagang lahat ng bansa, nagkakalaban na yan eh. Mayroong bansa pa nga na tahimik eh. Pero yung bansa na yan, magiging magulo yan kasi Diyos din ang ano yan. Yun yung Diyos din ang may ibig yan. Kaya yung sinasabing kapayapaan, ang darating na kapayapaan sa kanila, maliban doon sa kapayapaan itinuturo ng Kristo, yung kapayapaan na gusto ng tao, na hindi naman ito patungkol kay Kristo, yung kapayapaan na yan, magugulo yan. Kaya yung tahimik na bansa ngayon, tahimik pa yan. Pagdating ng panahon yan, May kisali na. makikisali na yan. yung pinakawala ng bansa. Ayan. Yung nakikita natin pangyayari ngayon. Israel at saka Iran nagkakaroon ng sigalot. Tumulong naman itong US sa Israel. Ngayon, apektado tayo kasi yung bilihin, hindi lang nanggagaling dito sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga petrolyo, yung mga gasolina na yan. Nanggagaling yan sa Middle East. Ngayon, sinong maglalakas loob na pupunta doon ng Pilipino para mag-aangkat ng paninda at dito niya ibibinta? Takot yan. Ngayon, kung may nakalusot, pagdating dito, mahal ang bintahan kasi bakit? Buhay. Bakit naging malaki ang bintahan na pagdating dito? Pahirapan ako. Binuwis na yung buhay niya. Yan, at saka nasa Bible na po yan. Lalo pa kaya pag nagkaroon yung talagang yung sinasabi na lindol sa bawat dako, magkakalindol sa bawat dako. Sa iba-ibang dako nagkakalindol, dito sa Manila, hinihintay pa lang natin eh. The big one. The big one pa hinihintay natin dito po, no? Pag nangyari yan, ito na yung pasimula. Wala pa sa akin dito. Hinog na hinog yung Manila, hinog na hinog dito. Wala pang dumarating na matinding salot dito. Pero pag yan ang dumating na salot na yan, yan ang the big one. Sa Bagyo pa lang, malayo.
Oh, kung nagkakabagyo, yung parting mababa lang nababaha. Pero yung bagyo na kahit anong tibay ng bahay mo, malulupot. Ha? Wala pa nangyayari dito. Paano yung tatakan? Yung linggo dito na nagibaan na yung mga building, hindi pa nangyayari dito. Paano yung tatakan? Ha? Tatakan. Tatakan? Hindi pa nangyayari yun. Tatakan, Sister Lillian, pagka nagkaisa na lahat ng bansa yan. Step by step yan. Magkakaroon lahat ng kaguluhan at yung kaguluhan nitong bansa, laban sa bansa, pagka nagkakasundo na sila lahat, itong Israel ngayon, ang pagkakaisa ng lahat ng mga bansa. Oh, ngayon, kasi itong pinakamalakas na bansa, itong US, susuko rin yan sa Roma, ayon sa mga pinag-aralan po natin. Kasi yung Roma, yan talaga ang pinakamalakas sa lahat. Malakas na US, pero mas malakas pa rin ang Roma. Bakit? Ha? Nandiyan ang Papa eh. Anong founder? Nandiyan ang Papa nila. Yan yung sinasabi dito na yung pinag-aaralan natin yung hayop. Yan ang pinakamalakas na hayop. So, Oh. dalawa na lang Ngayon. pananampalataya may Lahat yan. Pagdating ng panahon, nagkakaisa na lahat. Kasi pag itong Israel, itong US, napakalakas na bansa din yan. Pasusukuin niya lahat ang bansa, itong US. Ang US din susukuin dito sa Roma. Ha? Pero ito Israel, matitirang mag-isa na matibay. Yan ngayon, ang pinag-uusapan na ngayon dito, yung Diablo at ang Diyos, yung hayop at yung kay Kristo. Yan na lang. Yan na yan, magkakatalong. Dito ng kahirapan. Oh. Sa ngayon, yung nararanasan natin, malaking paghihirap na to. panggising lang yan. Ha? Pero ito, pasimula pa lang to. Simula pa lang natin. Ngayon, dapat tayo mga kapatid ko sa Panginoon, ayon naman dito sa sulat ni Apostol Lucas. Kasi kailangan makita po natin na ang magpapatuto tungkol sa mga hulang ito ay hindi lang kay Pablo, kundi maging kay Lucas. Tingnan natin ang Lucas 21. Lucas, Kapitulo 21, versikulo 10, patuloy. Hanggang 17 po yan. Anong sinabi sa versikulo 10 ng 21? Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa. O mayroon na pala sinabi sa kanila ng una, ni Kristo eh. No? Kasi nagsasalita na dito po mga kapatid po si Kristo. Ang sinabi niya sa kanyang mga alagad sa versikulo 10, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang karyan laban sa karyan. At ang isang karyan, bansa, ano? Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa. At ang isang karyan laban sa karyan. 11. At magkakaroon ng malakas na lindol. Meron mo yan? Malalakas. Malalakas na mga lindol. Pag sinabing malalakas na lindol, malakas hindi yung mga nagkaan na simple pa lang yun. Kumbaga, pagising lang yun sa mga taong natutulog. Ano ba? At sa iba't ibang dago ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Yan. Magkakaroon ng tanda mula sa langit. So, sino naisipan nyo na yan ito? Natural, si Kristo yan. Hindi yan yung tanda sa hayop pa. Mula sa langit eh. Datapwat 12, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhuliin kayo. At pag-uusigin kayo na kayo ibibigay sa mga sinaguga at sa mga bilangguan at kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador dahil sa aking pangalan. 13. Ito'y magiging patotoo sa inyo. 14. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na wag mang isipin, wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Meron parang pagtatanong dito, kaya sinasabi, pag nandaan natin kung ano yung ating isasagot. Siyempre, uli kayo.
Oh. Anong dahilan? Bakit kayo huli? Pero tandaan ninyo ha, ito na yung pagkakaisa ng lahat ng bansa to. Itong mag-ahari na dito, Roma. Ito na, kumbaga, naganap na po yung ano dito, yung lahat ng bansa, laban sa bansa, pagkatapos magkakasama na rin yan, magkakaisa. Oh, tapos itong Israel, mag-isa na lang. Ito yung magiging kaganapan dito. Kaya nga sinasabi natin, Panginoon, dito sa versikulo 14, na magiging kaganapan dito, pagtibayan nga ninyo ang inyong mga puso, na wag munang isipin kung ano ang inyong isasagot. Kasi sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matututulan man ng lahat ninyong mga kaalip. Anong tawag pala doon sa lahat? Kaya nangyayari ito? Kaalit ang tinutukoy na dito, hindi lang yung bansang Israel, kundi yung mga nakikristo na. Kasi tayo, bilang mga nakikristo, tawag sa atin din, mga bayan ko. Marami tawag sa atin, mga bayan ko, mga gusali, bahay ng Diyos, tirahan ng Diyos. Tayo na yun, kung saan ay magiging kaalit ng lahat. Kaaway. Isa dapat kayo ibibigay kahit ang mga magulang. Pero mo, nandito na, magulang mo na yan. Bakit ibibigay ka doon sa mga pangyayari ito? Kasi, magiging kaalit mo na yan. Punta mo, balikan mo yung 15. Magiging kaalit mo na yan. Sa anong dahilan? Dahil sa hindi pananampalataya kay Kristo. Mismo. Kamag-anak mo na yan sa laman. Kapatid mo yan, magulang mo yan. Ipagkakaanulo ka yan. Kasi sabi na, dapat kayo ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Pero hindi alam na gano'n ang mangyayari. Pero ang dahilan dito, kung bakit ipapapatay ng ilan sa inyo, kaya sinabi dito gano'n magiging kaganapan. Pero itong mga kapatid natin ng salaman, kaibigan, hindi alam na gano'n magiging mangyari. Ang tingin lang sa atin, kaya tayo kung saan ipagkakanulo, ituturo sa kabila ng tayo po ay magtatago. Dahil nakikita nila, tayo bilang pamilya nila, bilang kapatid, kaibigan, nagugutom tayo. Kaya ituturo tayo ngayon, pero hindi nila alam na gano'n ang mangyayari sa atin. Ipagkakanulo tayo yan kasi, halimbawa, anak mo nakikita mo, nandito ka sa tatak ng SSS. Nakikita mo hindi tumanggap ng tatak, nagtatago lang dyan. Yung tatak na SSS pala, yung tanda ng hayop. 666. Ganun niya, ko. Yung SSS pala, sabi. 666, tanda ng tao. Sa Apokalipsis yan. Ngayon, Tanda ng hayop. Tanda ng hayop. Ngayon, tayo, na kay Kristo, wala tayong tanda nun kasi hindi nga tayo tumanggap nun eh. 666. Hindi tayo tumanggap. Siyempre, pag hindi ka tumanggap ng tanda ng 666, hindi ka makabili. Hindi ka makabili. Anong kalagayan natin? Gutom. Di ba? So, yun ang nagiging dahilan na sa halip na sila maawa sa atin, para sumapit tayo sa kanila, tagapin ng tatak, para makabili tayo, hindi tayo magutom. So, ganun yung pinaka-reaction nila na ang tingin sa ating kawawa. Pero, mas kawawa tayo pag tinanggap mo natin yung alok nila. Kaya mismo, ayon sa binabasa natin dito, mismo anak mo, mismo magulang mo, mismo kapatid mo, kaibigan mo, ipagkakanulo ka nila. Ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Pero hindi alam na gano'n ang mangyayari. Dahil sa awa nila sa atin. Pero ano sinabi? 17. At kayo kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayan ang dahilan. Kaya nga, paano tayo kapuputan ng lahat ng mga tao? Dahil sa hindi pagtanggap ng tanda ng hayop. 666. Yan, malalaman nila kasi. Sino pa yung hayop na tinutukoy dito? Saan sumisimbolo ba yun? Sa Rome, ano ba ang pumasok sa Rome? Diba? Yung Diablo.
Kasi yung papa nila sa itong Roma, ang kinikilala niyan, Diablo. Yan ang talagang ama ng lahat ng mga tao, mamamatay tao. Dalawang klaseng ama sa sanglibutan. Ha? Sabi, yung ama natin na sa langit at yung kanilang ama na mamamatay tao. Tinukoy doon Diablo. At sa inyo'y ang amang Diablo. Na buhat ang pasimulan siya'y mamamatay tao. Yan ngayon yung, kumbaga, yung Roma, andyan yan. Yung sa, ano na yan, hayop na yan. Ha? Oh, pero itong mga pinag-aaralan natin ngayon, kasi nga, ay pinag-aaralan natin sa ngayon, itong talatang na to, kumbaga, tapos na yung bansa laban sa bansa, hanggang sa sila nagkakaisa, ayan, pagtutulungan ng Israel, ito na yun. Ha? Hindi na natin tinutukoy natin kasi talagang abutin tayong buwan yan. Kung lalatin natin yan. Ang kinuha lang natin, yung talagang pinaka. O, yan. Pagkatapos yan, pag nagkaisa ng lahat ng bansa, pagkakaisa ng Israel, o, dyan na yun. Kahit saan tayo ngayon, ay lahat ng pupuntahan mo, o, may mga tanda yan, ulit ka. Ngayon, tatanungin ka ngayon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-umliyanan. Siya ang magbibigay ng sagot. Siya ay sasagot natin. Diba? Mabuti bang mamatay na lang? Tatak. Ayun ang iisipin ng anak. Yan po mga kapatid ko, no, na ang ending dito, kung bakit mangyayari po sa atin, bilang na kay Kristo, ang sinasabi sa DCT, kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayan. Nasaan na yung sumusunod ng kautosan dito? Di ba? Yan nga number 1 na manguusig Nasa Bible na po yan. Hindi pa gumagalaw yung mga bansa na sinasabi kung saan pagkakaisang Israel, hindi pa gumagalaw yan. Kundi mayroon pang sila kailangan magkakaroon pa yung katuparan sa Biblia na sila magkakalaban. Pagkatapos na yan, pagkatapos magkakaisa na sila, itong Israel ngayon ang pagkakalunan nila, itong Israel ngayon ang kumbaga silang nagkakampi para sa Israel. Para ibagsak ang Israel. So yan po yung dahilan. Kaya lahat ng tao na wala kay Kristo, kahit yung mga sinasabi na kayo hiwalay kay Kristo, kayo nag-aaring ganap sa kautusan, kung ating pag-aaral ng Biblia, wala pa yung nangyayari ngayon na pag-uusig. Nangyayari na yung pag-uusig sa atin. Sino nang-uusig sa atin? Yung mga nasa kautusan. Di ba? Nangyayari no, galit yung mga nasa kautusan sa atin sabi nga dito, yung may kausan at walang kautusan, dahil sila'y natawag na kaalit o kaaway ng Diyos, dahil sa atin, kapuputan tayo. Nasa din sinasabing, tayo nung araw, nung tayo sumusunod pong utos, pag-uusigin tayo niyan. Hindi nilang kasama sila baka hindi nyo alam, kasama kayo sa pag-uusig yung kay Kristo, yung mga na kay Kristo. Ang patotoo si Pablo nung siya po'y Saulo pa, inusig niya. Ano inusig niya? Yung sumusunod kay Kristo. Sino nagpakilala doon sa inusig niya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kapag Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. Sino yung usigin? Yung mga kay Kristo. Ano pakilala Kristo? Bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, lahat na yan, may sumusunod sa 10 utos, walang kautosan yan ang mag-uusig o mapupuot sa atin dahil kay Kristo. Tandaan niyo yan, hindi kayo kasama na kayo yung pag-uusigin. Kayo ang mag-uusig sa tunay na iglesia. Yung ngayon, hindi kayo kumakain ng baboy. Pagdating ng araw, magkakaisa kayo, kakain din kayo niyan. Magkakaisa kayo sabi ng araw, tinuturo ng mga pastor natin, pag nahuli ka, magtapat ka, 10 araw lang naman. 10 araw, kung ikukwita natin sa Diyos, ilang taon na yun. Pero sa Diyos, 10 araw lang yun. Pero sa Diyos, taon na yun. Pero mo ganun ka maghihirap, magtapat ka, hanggang sa kamatayan, gutom ka na. Pakakain ka ng baboy, ayaw mo. Sige, halimbawa, pagpalagay natin na kayong inuusig.
Oh, kung ibibilang ko kayo ngayon, gutom na gutom kayo kasi hindi kayo kumakain ng kinakain ng mga hintin. Oh, gutom na gutom ka, pakakainin ka ng baboy. Ano sabi mo? Hindi kayo pinapakain ng baboy, karmal duman. Tama? Hindi yan ang dahilan. Baka sasabihin nila sa inyo na, kung ayaw mo, yun lang ibibigay sa baboy hanggang sa kakainin mo ng baboy. Oh. Diba? Ngayon, pag kinain mo ng baboy, ayon sa mga itinuturo nyo, hindi kayo larinig kaya sa isang wakas. Yan ang katuparan. Kaya dumating sa isang wakas, kumain din kayo ng baboy. Pero kami, dahil sa nilinis ng Kristo yan, hindi kami darating sa isang wakas. Wakas na yan sa amin kasi wala na eh. Pwede yan. Libre ka ng kumain yan. Nasaan yung pananampalataya mo kay Kristo pag sinasabi mong karumal-dumal pa rin yan? Sabi ni Kristo, lahat ng nasa labas ng tao pag pumasok hindi nakakahawa, sa'yo nakakahawa. Sumampalataya ka mo kay Kristo. Kayo ang uusik kayo, kasama kayo. Number 1 pa kayo. Sa kahisahan sa Biblia, si Saulo, number 1 na mag-uusik sa iglesia. Akala niyo yung iglesia, ang religion ng iglesia, yung sumusampung utos. Mali. Religion ng mga Hudyo yan. Yung religion ng mga Hudyo, hindi iglesia ng Diyos yan. Para malaman ninyo. Nag-google sa Ha? Akala nyo kasi, yung iglesia ng Diyos, ito yung mga hindi kumakain ng karumal-dumal, ito yung mga sumusumpong utos. Mali! dami palang maninong aral noon, ano? Mali. Kaya pinaninindigan ko ay sa Biblia. Hindi po yun. Hindi religion ng mga Hudyo. Yung unuusik na ang manguusik, yung mga kung ano-anong kwan, may mga yung mga sa labas, kasama kayo. Na manguusik. Yung pangalan nag-uumpisa, sabi sa Biblia, saan mag-uumpisa ang paghukom? Dito sa bahay ng Diyos. Nag-umpisa na nga kayo eh. Kami na, inuukuman nyo na eh. Di ba ito pa ng Biblia? Hindi sa labas mag-uumpisa ang paghukom. Dito sa loob ng iglesia mag-uumpisa ang paghukom dahil sa kami ay kinapuputan dahil kay Kristo. Yan talaga ending nun. Baka akala ninyo. Kaya kayo, may panahon pa. Pagsigising kayo sa pagkakatulog. Hindi kayo ang uusikin. Kayo mag-uusik sa amin. Nasa Bible na, may basihan po tayo. Yung mga tinuruan ng kautusan na ikaigpitan, yung mga anak nyo, tuturuan mo ang bata hanggang, turuan mo ang bata sa dapat niyang, Sa daan. sa daan na dapat niyang lakaran at pag tumanda siya, hindi niya hiwalayan. 10 utos ituturo mo? Naku po, kasama niyo yung anak ng mag-uusik sa amin. Hindi yan ang ibig sabihin na ituturo natin sa kabataan o sa ating mga anak. Yung daan na yan, kundi ang ituturo natin daan, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Si Kristo ituro natin. Hindi yan sa pumutos na yan. Kasi pag itinuro sa pumutos, wala kayong pinagkaiba. Ang uusigin nyo ang iglesia ni Kristo. Kala nyo, iglesia kayo ni Kristo. Mag-aral kayo mabuti. Tapos kiniklaim nyo, kayo yung iglesia ng Diyos. Na kami, wala kami karapatan. Anak ko po, mag-aaral kayo mabuti kung sino may karapatan at walang karapatan dito. Para sabihin ninyo na kami, wala kami karapatan na gamitin ang Jerusalem Church of God. Yung pagka-Jerusalem namin, Jerusalem Church of God, hindi dito, doon. Yung kayo dito eh. Hindi naman yung kiniklaim namin eh. Ang kiniklaim namin, yung Jerusalem na malaya, na sa langit, yun ang kiniklaim namin. Hindi dito. May kalayaan. May kalayaan. Kayo, pinili nyo, kayo, alipin. Nagpapatula, alipin pa rin kayo ng kautusan. Alipin kayo ng laman. Bakit laman? Pero mo, sinasabi ng utos na sinusunod mong huwag, kanino ka alipin? Alipin ka ba ni Kristo? Yung sa amin, hindi yung Jerusalem, Israel dyan. Ang sa amin, kaya nga Jerusalem Church of God, pinag-aralan namin na itong Jerusalem Church of God, ito yung tinubos ni Kristo, na kung saan, itong mga tinubos ni Kristo, mapupuot ang lahat. Sa Kanya o sa amin. Mapupuot kayo lahat. Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa 10 utos kayo magpupuot sa amin. Wala na kami 10 utos eh. Pero puot na puot kayo eh. Hindi doon.
Punta po kayo dahil wala kami sa utos eh. Hindi doon. Ang dahilan. Kumbaga yan ang pinapakita nyo, napot kayo sa amin dahil kami wala na sa utos. Hindi yun. Kundi, pagdating yung panahon, hindi lang kayo mapuput sa amin, kundi na lahat dahil sa pangalan ni Kristo. O yan. Doon na lahat, magsama-sama kayo. Kala nyo, kunting kawan, sasabihin nyo, kayo yun. Tapos ipagkumpara mo yung ibang kongregasyon na ang dami, milyon-milyon, tapos kayo kukunti. May mas kunti pa dyan. Tandaan nyo, munting kawan. Kung ipagkukumpara ninyo yun sa inyo na kayo pinakakunti, may mas kunti pa. Ito yung laki Kristo. Naku po. Akalain nyo, dito pa lang sa tala, ilan lang dito. 3, 4, 5, pero nagpapatuloy. Umaasa eh. Kayo? Yung iba naman, hindi lang nakakapag-attend ng sample. Yung iba naman, andun sa ibang lugar, iilan din. Ay, sa Pangasinan, iilan din lang dun. Kasi yung sa Lumaki, nagpupunta rin minsan sa Pangasinan. Yung Pangasinan, minsan pupunta rin sa Lumaki. Parehas Pangasinan, pero dalawang klase doon ang pinagsisimbahan. Yung di ba kapunta yung iba, doon lang sa kanila, sa Lumaki. Yung iba naman, doon lang sa Banyaga. Di ba? Kaya malakas ang loob namin na ang katuparan, yung mga nakikristo katulad namin, nakusad galit kayo dahil ang sinusunod namin si Kristo, hindi 10 utos. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinapaliwanag po namin sa inyo? Ha? Yung sinasabi po namin sa inyo, totoo yan. Kala nyo, kayo yung kinapuputan ng sanglibutan? Mali. Pag-aarap po kayo mabuti para di kayo nangangapa. Yung sinasabi nyo pa dyan na ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kiniklaim nyo, sabi ng Apostol Pablo. Sa totoo lang, mag-aaral kayo mabuti, sumusuntok kayo sa hangin. Mag-aaral kayo mabuti. Kung ano ibig sabihin ng Apostol Pablo, hindi ako'y sa nagsasapalaran. Sabi ng Apostol Pablo. Pero kayo sapalaran ginagawa ninyo eh. O baka sakali, pagkatabuhay na walang hanggan, sumugtay sa pungutos, di ba sapalaran? Napalagay mo doon, Sister Lynn, di ba sapalaran yun? Baka sakali, magkatambuhay na walang hanggan, sumugtay 10 commandments. Hindi pa sigurado. Hindi sure, kasi sabi ng Apostol Pablo, sa kanyang mga sulat, hindi ako sumusuntok gaya ng sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin sa Apostol Pablo, sapol, sigurado siya. Hindi katulad ng iba. Jerusalem Church of God, hindi ba sigurado? Kaya yan ba dahilan na tayo yung makipagharap sa amin? Marami tayong pag-aaralan, marami tayong tutukuhin, marami kayong malalaman sa amin. Para lang matigil kayo dyan sa mga pasimulang aral. Kaya mababasa magsitigil kayo sa pasimulang aral eh. Kaya nga dyan nagkaroon ng Passover nung araw dahil sa pagkakasala. Para mapatawad. Ngayon, wala na yung Passover na yan. Nandyan pa rin sa kanila. Ay, nandiyan ba sa inyo Passover? Naku po. Kaya sinasabi ko po sa inyo, talagang kailangan sumunod sa pumutos. Wala pa kayo, hindi pa kayo natutupos ni Kristo. Passover daw. Ang gaganapin natin, kailangan yung kamatayan ni Kristo. Kaya Lord's Holy Supper, yung huling apunan dahil sa kamatayan ni Kristo. Hindi yung Passover. Tapos ilalagay nyo. Sino manggagamit? Ginagamit yung Lord's Holy Supper. Pero ang sinusunod yung Passover. Sino manggagamit? Diba? Sabi sa Biblia, dinanakaw ang bawat aking salita, sabi ng Panginoon. Hindi ka tayo pinapay. Pinuin mo, gagamitin mo Lord's Holy Supper. Tapos yung ganap, Passover. Sabi nga, magsitigil na kayo sa mga pasimulang araw. Araw ng una yan. Bakit? Ang araw ba sa inyo ng una, magkatay-katay kayo? Para lang makalibre kayo sa katay-katay, hindi kayo magasto, tatakbo kayo kay Kristo. Pagkatapos, takot ka sa tinapay na may libadura. Ano ba yan? Naku po. Hindi kayo na nahihilo. Alam niyo, sa totoo lang, si Brad Mamanaw, pinarangkas ko sa muli. Punta niya rito, pinarangkas ko. Namutla. Hindi na pumunta rito. Baka kung gano'n marinig niyo sa akin, mamutla rin kayo, hindi na kayo pupunta rito. Kaya pala
Para hindi na siya dumadalaw. Oh, sabi kasi sa Pangasinan, mayroon siyang ano doon na parang pilosopo na yung lahat ng bagay ay makakain. Eh, pero kasi Banglis ng tahimik, namula ang mukha eh. Oh. Ay, kita mo yan, pag nagsasalita tayo, mahinaon. Pero mo na sabi niya, pilosopo ka talaga. Makakain ba yung barko? Oh. Pero yun mo yan. Naku po, mga kapatid ko sa Panginoon. O ngayon, marami pa, mga kapatid ko. No? So, ano pa sinasabi? Dakuha natin ang ikalawang Korinto. Kronika pala. Ito yung mga inihula po, maging sa lumang tipan. Sa Kronika, sulat ng mga propeta. Dito sa Kronika, tingnan natin. Ikalawang Kronika, 15. 15, 6. Yan, 15, 6 ng ikalawang Kronika. Sila'y nagpapangkat-pangkat. Ayan, pangkat-pangkat, sama-sama na, no? Itong bansa laban sa bansa. Sila'y nagpapangkat-pangkat. Bansa laban sa bansa. At bayan laban sa bayan. Sapagkat nililigalig sila ng Diyos ng buong kapigatian. Ayan. Sino may ano? Anong ginawa ng Diyos? Nililigalig sila ng may kapigatian. Di ba? Ang liwanag yung sinasabi? Magpapangkat-pangkat, ibig sabihin magsasama-sama. Itong mga bansa na dati magkakalaban, magsasama-sama na yan. Pero ano gagawin ng Panginoon? Ano sabi sa talata ito? Sapagkat nililigalig sila ng Diyos ng buong kapigatian. Ayan. So, ganun po mga kapatid ko ang pagiging katuparan yan. Ano pa? Sakarias. Tingnan natin ang Sakarias naman. Sakarias, Kapitulo 12. Ano sinabi sa Sakarias 12? Tingnan natin. Sakarias, Kapitulo 12, umpisan po natin sa 3. Ano sabi sa 3? At mangyayari sa araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan, lahat ng mapipisan sa kanya ay mga susugatan, mainam. Mga susugatan, mainam. At ang lahat ng bansa sa lupa ay magbibisan laban sa kanya. Ayan, pagkakaisaan na ng lahat ng bansa itong Jerusalem. Yan mga kapatid ko, ang magiging kaganapan. Sakarias, Kapitulo 12, 13, 3. Yan yung mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, na aking gagawin sa Jerusalem na isang batong mabigat. Pero batong mabigat yan ang gagawin ng Panginoon. Kaya ba nila yun? Ibig sabihin, mabigat, hindi makikilos. Kumbaga, nakatayong mainam. Hindi pwedeng magalaw. Hindi pwedeng magiba. Sa araw na yaon, sabi nga. Tapos yung lahat ng bayan na yan, lahat, mga pipisan sa kanya, ay mga susugatang mainam. At ang lahat ng mga bansa sa lupa ay mga pipisan laban sa kanya. Sa panahon yaon ang tinutukoy, sino ka na kaya yun? Ang tinutukoy na sa panahon yaon, di si Kristo na. Yung kaharian na ni Kristo. Si Kristo na po dyan ang tinutukoy. Hindi mismo pa ang Diyos. Kasi may mababasa tayo, pagkatapos na pasukuin ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway, siya rin ay magpapasuko doon sa lahat ng nagpasuko sa Kanya. Ibig sabihin, itong Panginoon Jesucristo na siya tinutukoy dito, na siya ang magtatanggol sa Jerusalem. Pagkatapos na itong yung sinasabi na Susuko niya na.
susuko rin na. Pagkatapos na mapasuko niya lahat ang kanyang mga kaaway, siya naman na nagpasuko sa lahat, susuko rin doon siya para Siya rin ang susuko. susuko rin si Kristo doon sa nagsuko sa kanya, sama. Pero bago yan, si Kristo lahat pasusukuin muna yan. Pagkatapos niya mapasuko ang lahat ng mga bagay sa kanya, siya rin susuko sa nagpasuko sa lahat ng bagay. Pati si Kristo susuko na rin doon. I-endorso niya na sa Ama. Yan po yung magiging katuparan. Kaya nga sabi nga ni Haring David sa awit 110, sa 1. Ano sabi doon? Tignan natin. Na dito sa sinasabi sa awit, para mapatunayan po natin na yung nagpasuko sa lahat ng bagay ay susuko rin sa lahat nang sa kanya nagpasuko. Siya rin na nagpasuko sa lahat, susuko rin siya. Kasi sabi dito sa awit, mga kapatid ko sa Panginoon, ayon kay Haring David, mayroon tinutukoy dito na dalawang Panginoon. Yan. Anong sabi dyan? Si David ang nagsasabi dyan, ha? Si Haring David ang nagsasabi dito sa 110 ng awit. 1, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ilang tinukoy ng Panginoon ni David? Dalawa. Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawin, tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Pagkatapos siya, na mapasuko niya lahat ng mga kaaway, pag nailagay niya na sa ilalim ng kanyang talampakan, siya mismo susuko rin doon sa tinutukoy niyang Panginoon. Sabi ni David, dalawang Panginoon ang tinutukoy niyan. Baka hindi niyo alam, dalawang Panginoon. Ngayon, yung mga iba, kung dalawang Panginoon, yung dalawang Diyos pa. Pala. Natuto kayo sa sarili. Isa lang. Isa lang. Di ba? Ay ano? Sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, dalawang tinutukoy ng Panginoon, pero isa lang yan. Ama, anak lang yan. Yung dapat gawin ng Ama sa anak niya na pinagawa. Pagkatapos gawin ng lahat ng anak, siya mismo, lahat isusurrender din niya yan sa Ama. Lahat ang ibinigay sa kanya, ibabalik niya doon sa Ama. Para lahat, makakaroon ng katuparan na isa sa lahat. Para magiging isa ang lahat. Kaisa. Para magiging isa ang lahat. Kung baga, magkakaisa tayo lahat. Diba? Kaya nga sinasabi, yung kanyang anak, panganay, tayo yung mga kapatid ng panganay na anak. Sino yung panganay na anak? Si Kristo. Sino yung kanyang mga kapatid? Tayo. Diba? Malinaw. So ngayon, mga kapatid ko, sa nalalapit na pagtatapos, no? Dakuhan natin naman yung sinasabi. Saan tayo kanina? Sa Zacarias 12:3, no? 6. Nataw tayo sa Zacarias 12, versikulo 6. Sa araw na yaon ay gagawin kong parang kawali ng apoy sa panggatong ang mga pinakapanguno sa Huda, pinakapuno sa Huda, at parang ulo sa apoy, parang sulo na apoy sa gitna ng mga bigkis, at kanilang sasakmalin ang buong bayan sa palibot, sa kanan at sa kaliwa, at ang Jerusalem ay tataang pakli sa kanyang sariling dako sa makapit bagay sa Jerusalem. Ayan. Magtatayo pa rin sa kanyang sariling dako. Pero sa palagay nyo, dahil tatayo pa rin doon sa kanyang sariling dako, ito pa rin kaya yung Jerusalem na tutukoy pagdating po ng bagong langit at bagong lupa. Diyan pa rin. Kaya lang, yung sinatukoy dito yung Jerusalem na diyan pa rin, mananatili sa kanyang dako, itong Jerusalem na bababa mula sa langit. Kasi hindi naman bababa yan sa Pilipinas eh. Hindi naman yan bababa sa Davao eh. Di ba? Sabi nga, yung iba nga, umaasa na yung bagong Jerusalem sa langit, bababa sa Davao eh. Sino yun? Si Kibulo yun. Siya pa rin yung kapalit ni Kristo, adopted son.
Ngayon, nasaan na? Si Kibuloy, sa tago. Siya pa siya pag inago na. Oh. Kasi marami siyang ginawang palpak. Marami siyang kaso. Ginawa niya Oh. yung Kristo. Yan po mga kapatid, ang katuparan ko sa Biblia. Ngayon, laktaw tayo sa versikulo 9. At mangyayari sa araw na yaon na aking pagsisikapang gibain ang lahat ng bansa at lahat ng bansa na paroroon laban sa Jerusalem. Akalain mo yan? Lahat ng bansa na nagsisikap na pagkaisaan ang Jerusalem. Ano sabi ng Panginoon? Lahat na lahat na sabi niya, at mangyayari sa araw na yaon na aking pagsisikapang ibain ang lahat ng bansa na paroroon laban sa Jerusalem. Anong laban ng lahat ng bansa na yan? Anong lakas-lakas ng bansa na yan? So, yan. Panginoon ang magiging kaharap nila doon. Yan. Sino Panginoon? Hindi si Kristo. Panginoon Iso Kristo yan. At tinutukoy na dyan. Kasi, sa araw na yaon hindi naman yung araw nung si Kristo hindi pa nasusuko Katulad ng halimbawa, nung gawin ng langit at lupa, sabi ni Kristo, nandun ako, yun yung araw na yun na ang gumawa nun, ang Ama. Pero itong paggawa na kung saan, yung pagtatanggol niya, ang Jerusalem at lahat ng bansa na mangahas, nagibain itong pagkaisa nitong Jerusalem para talunin, mismo Panginoong Jesucristo gigiba sa kanila. Lahat ng bansa yan. Wala nang sinabi Panginoong Jesucristo dito, pero siya lang katuparan yan. Kasi lahat ng kanyang mga kaaway, kailangan mapasugod di ba? Pagkatapos na mapasugod lahat ng bagay, siya rin mismo susuko para magkaroon ng katuparan na isa sa lahat. Magiging isa sa lahat. Diba? Sa ngayon, hindi pa tayo kailangan makinig sa Ama, maliban doon sa sinasabi niya na huling habilin niya sa atin, sa Kanya kayo makikinig. Yung sinabi ng huling habilin na kailangan sundin natin yung utos ng Ama sa Kanyang anak na tayo makinig. Saan? Doon sa Kanyang anak na si Kristo. Mula nun, wala na. Lahat mabibigay na sa Kanya. Makinig lang tayo ron. Pagkatapos na makinig, ito yung magiging katuparan. Pagkatapos nun, itong magiging ending, siya rin, na ibinigay sa atin, siya rin na nagpasuko sa lahat ng kanyang mga kaway, susuko rin sa Ama. Dito na. Ibabalik na yun dati. Samantalang yung kautosan na 10 utos na ibinigay kay Moses, wala tayong mababasa kahit sa mga hula sa Biblia sa Lumang Tipan na yung 10 utos, ibabalik niya sa Diyos. Wala tayong mababasa doon. Kasi hindi na kailangan ibalik pa yun Panlupa yun. Alalahanin natin. Panlangit po tayo, hindi panlupa. Kaya hindi na natin kailangan 10 utos. Tandaan ninyo, hindi na natin kailangan yung 10 utos. Kung may nangangailangan dyan, yung masama, kasi talagang ginawa yan para sa kanila. Hindi nyo man maamin na kayo masama. Sabi nyo, kayo, binago na ni Kristo. Anong pagbabago ni Kristo sa inyo? Yan ang gusto kong patunayan ninyo, kung anong klaseng pagbabago ni Kristo sa inyo. Kami, mapapatunayan namin sa inyo kung paano kami binago ni Kristo. Tumigil na kami sa pasimulang aral. Ano yung mga pasimulang aral? Yung 10 utos, wala na sa amin. Yung 10 utos, hindi ka na pasasagdalin. Yung 10 utos, kung hindi ka na magkakaroon buhay na walang agad, ganun po kami. Kung saan, naging iba na po. Iba na po sa lahat. Iba na. Kaya nga sinasabi ko, iba po na sa lahat kasi kailangan talaga, dalawang klase yan, kay Kristo at doon sa sinasabi na nadaya ng Diablo. Pag nadaya ka ng Diablo at hindi ka nakarating kay Kristo, ang ama mo, mamamatay tao. Ang iyong ama ay ang Diablo na siya'y mamamatay tao, buhat ng pasibula. Kalaan niyo yan? Kaya kailangan mga kapatid, mahusing pag-aaral. Ngayon, ulit talata, natin bigyan pansin. Zacarias 14. Tingnan natin ang Zacarias 14. Versikulo 2:3. Ano sinabi? 14:3 ng
Zacarias, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem. Sino palang gagawa nun? Ang Diyos din, mismo ang Panginoon, siya rin ang magpipisan, ibig sabihin, ano niya lahat ng bansa para pagkaisa ng Jerusalem sa pagbabaka. At ang bayan ay masasakop. At ang mga bahay ay luluban. At ang mga babae ay dadahasin. At ang kalahati ng bayan ay yayahon sa pagkabihag. At ang mga nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Diba? Mayroon talagang hindi lahat yan mahihiwalay. Kasi yung hindi mahihiwalay, ito yung mga sumampalataya kay Kristo. Pero yung mga hindi umiwalay kay Kristo, bagaman sila ay Jerusalem, Israel, mahihiwalay ang mga yan. Pero itong mga anak kay Kristo, hindi yan mahihiwalay. Diyan pa rin mananatili. Pero yung pagka-Jerusalem, tandaan po natin, hindi yan po ngayon, kundi yung doon sa kalangitan. Kasi yung Jerusalem na yun, bababa eh. Saan bababa? Doon pa rin. Kasi yung dati, naluma na yan, parang bihisan yan, biglang nawala yan, nasunog yan. Lahat ng mga bagay dyan, mapupugnaw. Pati dagat niya, mawawala eh, mapaparang eh. Pero doon mismo rin, na kung saan yung ating binasa kanina, doon pa rin yan, titindig yung Jerusalem na nasa langit. Diba? Maliwanag mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, sa priest, ano sabi? Kung magkagayon, lalabas ang Panginoon at makipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y nakipaglaban sa araw ng pagbabaka. Diba? Ano bang ginawa ng Panginoon nung araw ng pagbabaka? Nung itong Jerusalem kung naalam niyo na yun po yung history. Mayroon pang naganap na pagbabaka doon po sa Jerusalem nung araw. Pero anong ginawa ng Panginoon dyan? Mismo ba yung mga taga-Jerusalem ang lumaban dyan? Bubuyog na. Bubuyog na. Ang ginamit ng Panginoon, inutusan ng Panginoon para lumumusog doon sa mga kaaway na puro high power na gamit, puro kanyon, kung ano-ano yan, puro tangki. May nagawa pa. Yung bubuyog, papasok doon sa butas ng tangki. Pag kinagat yun, yung magagawa pa yun. Surrender. Kalahin mo yan? Yung kapangyarihan ng Diyos ang ginawa dyan, yung ano lang, yung mga bubuyog lang ang sumarubong doon sa mga kaway. May nagawa pa yung mga kaway. Pero magtitirahin mo, bubuyog. Kahit saan ka pa, pagka bubuyog yan, papasukin ka yan. Pag kinagat ka yan, surrender. Di ba? Naganap na yan nung unang pagbabaka, pero itong darating, mismo Panginoon, bababa na siya. Siya na ang magtatanggol, siya na mismo makikipagbaka. Gaya po nung unang panahon na nakipagbaka siya pero sa pamagitan po ng mga bubuyog. So mga kapatid ko sa Panginoon, ito, yung mga tumarating ng mga kahirapan ngayon, huwag natin sisihin po na kahit sino pa yung uupo. Kasi nga, sa Bible po talaga, kailangan magkaroon ng katuparan. Nakahula na yan eh. Kaya walang sisihan. Kailangan tayo sa mga dinadanas po natin paghihirap ngayon, sa lahat ng bilihin nagtataasan, ang sabi dyan na tanging maisip po natin na pakatandaan, yung nasusulat sa Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kasi nga, hindi lang porque tayo sumasampalataya, hindi natin kaya magtiis. Walang silbi pa rin ang palataya natin pag hindi tayo nagtiis sa mga kahirapang darating sa atin. Yung pananampalataya, ang kalakip niya, pagtitiis. Ngayon, kung wala ka rin pananampalataya, lalo hindi ka makapagtitiis. Di ba? Kaya nga sinasabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sino ito? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Kasi, yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, walang magagawa yan. Hindi kayang tiisin yan mga darating ng mga kahirapan yan. Pero tayo, dahil kay Kristo, kung paano yung tinis nagtagumpay, kayo din po, iniiwanan po tayo ng kapayapaan.
na sana, yung mga pagkahirapan na darating po sa atin, mapagtagumpayan tayo, mapagtagumpayan natin. Kaya nga, kailangan na bagaman yung kapigatian niya hindi pa nangyayari kailanman, yun pa yung matindi eh. May kahirapan pa na hindi pa nangyayari kailanman eh. Kumbaga, yung kahirapan na to, grabe na. Hanggang na yung pag-uusig, yung di ka na makabili, yan ang pinakaano dyan eh. Pero hindi pa naman. Oh. Diba? Pero ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Isipin natin sa Panginoon, isipin pa rin natin ang Panginoon yung mga salita niya. Kailangan magiging payapa tayo na ano man mangyari sa atin, payapa tayo. Tanggapin natin. Basta tayo na kay Kristo. Basta tayo hindi tumanggap ng tanda ng hayop. So yan lang po mga kapatid ko, ang pinakadabis na kailangan mangyari po sa atin. Ha? Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, itong mga nangyayari po sa atin ngayon, kumbaga, ano lang po yan, pinapractice lang tayo. Yung mga kahirapan na yan, practice lang yan sa atin. Lalo-lalo tayong mananampalataya. Kasi, bakit naging practice? Kung nasasanay tayo sa ganitong bagay, na hindi pag-aanong kahirapan. Pag dumating na yung talagang kahirapan na hindi pa nangyari kailanman, sanay na tayo. Sanay na tayo. Eh, ganun din lang, nag-taste lang din tayo eh. Kaya yung konting-konting pagsasanay, katagalan yan, sanay na. Kaya yung pagsasanay na itong mga nangyari sa atin na nasa Panginoon, sinasanay lang tayo, unti-unti yan. Pero tanda natin hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. Pero yan, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na yan, makakaya pa natin yan. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Napisatan po sa lahat at yung mga may bumato ba? May mga bumato ko eh. So kung mayroon man, napisatan din po sa inyo at salamat sa inyong panonood. Sana po, no? Para magkaroon din po ng kabuluhan ng mga pinapanood po ninyo. Hindi lang lalabas dito, hindi lang papasok dito, lalabas sa kabila. Sayang. Kailangan, pag pumasok dito, diretso sa puso. Hindi yung pasok dito, labas sa kabila. Wala rin yun, mga kapatid ko sa Panginoon. So, hanggang dito lang po mga kapatid ko sa Panginoon. Mahaba pa ito, pero yung oras natin, so, oras naman po na pagsasaing, no? Yung mga ano po natin dito kasi nga, yung walang iba makapagsaing dito kung hindi kami lang nandito. Alam niyo naman, kailangan din natin yung material na bagay. So, doon naman po tayo dadako. So, sa susunod ulit, pagtitipon, wag yung tangkiligin, tangkiligin yung laging manood, no? Yung mga pastor, mga evangelista matitigas po ang puso. Kailangan po, makinig din po kayo, manood kayo. Kasi yung mga napapanood po namin mga live ninyo, mga pastor, mga nagtuturo, tinitingnan namin yung kabuti dyan, pero kung may mali, hindi kami tatahimik na hindi po namin kayo sawayin. Kawawa naman po yung iba. Kaya nandito lang po kami para kasi nasa Biblia, sawayin mo may kabagsikan. May kabagsikan, di ba? Sawayin mo rin na may kaamuhan. Siyempre, natural, sasawayin mo yung kaamuhan, hindi nakikinig. Kung di nakikinig, sawayin mo may kabagsikan. So yan po. Happy Sabbath sa lahat at may tanghali po. At hanggang dito lamang po. Amen.